na itong first class na jet ay ginagamit ng presidente ng Pilipinas. And the same jet ang ginamit sa paghahatid, no, kay Mr. Duterte papunta sa The Hague, no, at the behest of the government. At kung pakinggan natin si Secretary Remulla, John Wick, inarkila ng Office of the President at siya, ang OPA, ang tanggapan ng Pangulo, ang siya nagbayad. That can happen. Kasi sinasabi naman nung nakaraan ni Torre na lahat yan, sagot ko yan eh. Ako nagplano yan eh. Pero hindi naman maniniwala ang tao na isang ordinaryong general, paplanuin niya lahat na ngayon, walang bindisyon o imprimatur, sabi nga sa English, nang mas nakakataas sa kanya. Sino mo nakakataas sa kanya? PNP Chief. Sino nakakataas sa PNP Chief? Secretary of Interior. Sino nakakataas sa Secretary of Interior? Office of the President. Di ba? The appointing power. So, lahat lang yan, magiging subject of speculation hanggat hindi sila sumisikot. Yung kasabihan na the power of the people, ang kapangyarihan ng taong bayan, ay mas matindi kaysa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. At yan ay mangyayari lamang kapag ginamit natin ng gusto yung kapangyarihan na yan ngayong Mayo 12. Pag-aresto nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo po, ano pong mensaheng ipinapadala nito na hindi nila pagsipot na noong una, after nung mailipad ang dating Pangulo, abay kaliwat ka ng mga panayam at pagmamalaki at pagpapaliwanag ang kanila pong isinagawa, interview sa media, ang kanila pong ginawa, ngunit ngayon, tila tahimik na sila. Alam mo, Admar, kausap ko yung ilang mga opisyal ng 53 Kibuloy for Senator Movement kanina, no? At yung hashtag nila kanina, bring them here, no? Dalhin sila rito. Sabagat kailangan sumipot doon sa ikalamang yugto ng Senate inquiry sa extraordinary rendition o kidnapping ng dating Pangulong Duterte at pagkakanulo, no, sa isang Pilipino sa mga dayuhan. Ito'y isang pagpapatunay na hindi sila nakikinig, no, sa tunay na hinaing at naisin ng ating mga kabayan, mga Pilipino. Kasi kung wala silang itinatago, bakit sila biglang naduduwag? Kasi ang tatapang nila nung nakaraang public hearing o Senate inquiry, matatas magsalita si Secretary Boying Remulla, parang nagkukwentuhan lang si Secretary John Vic Remulla, ganoon din si General, ano nga pangalan, no? Torre, no? So, malaking malaking anomalya ito kasi paano tayo usad bilang isang bansa, no? Bilang isang malayang lipunan, kung yung mga dapat magpaliwanag, bigla hong parang naputulan ng dila. Opo, and dito naman po una, sa pahayag po ng palasyo, sabi daw ng Pangulo, kaya nilagyan ko ng daw kasi di natin alam kung totoo bang sinabi talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Yung sabi daw, welcome naman na ipatawag dyan sa Senado, no? Kaya namang magpaliwanag. Pero nung tinanong na naman sila na kaugnay nga dito sa absent, lalo na si Senador Bato de la Rosa, may binalik doon kay Senador Bato yung payag ni Yusek Claire na dapat present si Bato nung unang pagdinig. Parang ganun naman yata talaga yung style niya pag tinatanong, ibinabalik, hindi ipinapaliwanag kung ano yung dahilan, bakit meron bang need na itago sila dahil nung una talagang kaliwat kanan nga yung pagpapanayam na nila sa media. Correct. Left and right. May ANC, may Billionaire Channel, kung ano, saan sila nagpapaunlak, no, ng pahayag. Pero siguro mas maganda mag-usap muna si Yusek Claire at saka si Executive Secretary Bersamin kasi magkakaiba yung paliwanag nila eh. Apparently,
Kailangan siguro gumawa sila ng group chat sa Malacanang para isa lang yung tono ng kanilang pahayag. Sir Jay, ano po yung dating nitong sinabi ni Senator Bato de la Rosa na yung madadamay, no, sa sanctions ng US government? Yung sinasabing hinahanap na may-ari ng modern na jet na eroplano na pinagsakyan kay Pangulong Duterte papuntang ICC na naging paksa po sa nagdaang pagtalakay ng komite ni Senator Amy Marcos. Alam mo, for the last 24 hours, MJ, yan ang pinag-uusapan sa masulok. Terminal ng Toda, terminal ng Jeep, no? Barberohan, sa mga coffee shop ng mga mayayaman, no? Habang nagkakape sa mga hotel. Yan ang pinag-uusapan eh. Kinakailangan kasi magkaroon ng full transparency, no? Tungkol dyan sa... Kasi tingnan mo may mga lumabas na usapin na ito ay pag-aari ng isang kumpanya na matagal nang wala. No? Yung ibig sabihin, may nagtayo ng kumpanya, magne-negosyo sila ng pagpapalipad, pagkatapos biglang nagsara, nabuhay uli, pagkatapos biglang nawala, tapos nagising na lang tayo sa nagduduminat na katotohanan na itong first class na jet ay ginagamit ng presidente ng Pilipinas. And the same jet ang ginamit sa paghahatid, no? Kay Mr. Duterte papunta sa The Hague, no? At the behest of the government at kung pakinggan natin si Secretary Remulla, John Wick, inarkila ng Office of the President at siya, ang OPA, ang tanggapan ng Pangulo, ang siya nagbayad. So, number one, sino ba talagang tunay na may-ari niyan? Kasi kung nagsara na yung mga kumpanya na dating may-ari niyan, sino ngayon nagmamay-ari? Ito ba ay nirimate ng gobyerno? Kung nirimate ng gobyerno, kung hindi nirimate ng gobyerno at may nagmamay-ari dyan na taga-gobyerno, saan sila kumuha ng perang pambili? No? Number one. Ang pangalawa, kasi mahal yan eh. Kung wala naman tayong alam na ganun kayaman, bilyon-bilyon yung pera na talagang pera nila, no? Unless meron silang hinugutan ng pera na hindi natin alam kung saan galing yung perang yan. May mga duda yung iba, baka pera din ng gobyerno. Tapos ngayon, ang umarkila gobyerno rin. So, once and for all, kinakailangan talagang mahalukay ito. At ako'y hindi magtataka sa loob ng 48 hours malalaman na ito kung sino talaga may-ari at yung mga kwento sa likod, no? Pati yung mga bayaran, yung mga arkila, sinong gumagamit, bakit palagi nakapark sa Lawag airport, yung mga gano'n every now and then, tapos ng isang lipad nasa Lawag, no? So, yan siguro ang pinaka-the best dyan. Masasagot dyan kung sisipot lang. Ang problema lang kasi, yung mga dating matatapang magsalita na cabinet men, mga pag sinabing cabinet men, ikaw ang lahat ng sasabihin mo, salita na rin ng presidente kasi ikaw ang kumakatawan sa presidente, no? So, ngayon, biglang ayaw mong salita. Parang short of saying, nagtatago sila sa laylayan ng sayan kung sino kanino saya, no? Tapos, sumama pa yung mga hindi naman talaga covered ng executive privilege, no? Katulad nila Marbil, sila Pardo, sila Torre. They're not cabinet people, no? So, hindi sila dapat exempted. Dapat sumipo sila at dapat lang napadalan sila ng sampina at pag hindi, siguro, kaladkad sila sa Sergeant at Arms at para madala dyan, para magsalita, no? Yun ang the best that can happen. Kasi sinasabi naman nung nakaraan ni Torre na lahat yan, sagot ko yan Ako nagplano yan Pero hindi naman maniniwala ang tao na isang ordinaryong general, paplanuin niya lahat na ngayon, walang bindisyon o imprimatur, sabi nga sa English, nang mas nakakataas sa kanya. Sino man nakakataas sa kanya?
PNP chief? Sinong nakakataas sa PNP chief? Secretary of Interior. Sinong nakakataas sa Secretary of Interior? Office of the President. Di ba? The appointing power. So, lahat lang yan magiging subject of speculation hanggat hindi sila sumisikot. Ngayon, ang sa usapang kanto, talaga bang may bayag yung pamunuan ng Senado na ipasabi na itong mga tao ito? Yung malaking question yan eh. Kasi parang pagka nagsasalita si Senate President Escudero, parang gusto niya, parang ayaw niya, hindi mo malaman eh. Masyadong binabae yung pardon niyo sa LGBT, no? Yung kanyang posisyon dito. Pero Sir Jay, kung mga influencer lang at mga vlogger at mga political commentator ang hindi sumipot agad-agad, di ba? Matindi ang hagupit at latay ng yan. Iniyan na yan kung ordinaryong tao yan o kaya mga social media personality. Sasabihin niya fake news. Ito na nga narinig ko sa isang release from Malacanang, sinasabi ni Secretary Bersamin, fake news. Napakasimple, ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang fake news. Hindi pwede yun. You know better than that, no? Ako, mataas sana respeto ko kay Secretary Bersamin. I hope my mind will be disabused by the Honorable former Chief Justice of the Supreme Court. Opo, at dito naman po, speaking of mga communications, pagsasalita po, dito po tayo sa recent na naging pahayag naman po, Sir Jay, dito kay General Browner po, no? Sa kanyang pahayag doon po sa Taiwan, possible na invasion dyan po sa Taiwan. Nakikita mo po ba na tama na sabihin po yun bilang isang pinakamataas na military official sa mga ganyang usapin, or dapat iba po ang maglabas ng ganong klase ng communications, lalo na kung kapakanan ng mga OFW maglilikas naman pala at wala naman pala daw silang plano na makisawsaw sa giyera kung sakaling sumiklab ang invasion dyan sa Taiwan. Alam mo, ewan ko kung tama pa rin yung napag-aralan ko sa political science tsaka sa governance, ano? Na pagdating sa mga usapin ng ugnayan ng ibang bansa, ang nagsasalita riyan for and in behalf of the Philippines ay yung Department of Foreign Affairs, hindi Department of National Defense, lalong hindi ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasi tingnan mo Admar, 1970s pa, nirecognize natin yung One China policy. And hindi lang tayo nag-recognize yan. Practically 200 more countries in the world. One China policy. Isa lang. Ngayon, kung may problema sila riyan, internally, hindi tayo dapat nangingialam. Kasi problema ng China yan eh. Kahit na magparunggit ka o magparinig ka, hindi mo dapat ginagawa yon. Because wala sa hulog yun eh. Lalo pa, hindi naman ikaw ang Secretary of Foreign Affairs or Ambassador of the Philippines to China, no? Kasi parang napaka-unbecoming of an officer and gentleman to speak. In the first place, was Bronner authorized by Ferdinand Marcos, the President of the Philippines, to speak on that subject? Because if he was not authorized, then he has no business talking that way. Otherwise, it can be considered as a warmongering, no? Parang nagaganyak na o naghahanap ng sakit na ulo, makikipaggera ka, no? Kasi una-una, internal problem nila yan. Pagkatapos mangingialam ka, sasabihin mo, meron kasing 200,000. Totoo yun. Merong mga Pilipino sa Taiwan. Pero problema ng DFA yun, problema ng anong tawag ito, Department of Migrant Workers, hindi problema yan hindi problema na yan ng NAFP. Unless humingi na sa Klolo, yung dalawang departamento in terms of repatriating our overseas Filipino workers and migrants in Taiwan, no? But then again, dapat ma-calculated yung move.
Kasi kung meron ang hidwaan ganyan, hindi mo pwedeng gamitin yung C-130 na pag-aari ng Armed Forces o ng Department of National Defense because may hidwaan na nga yung dalawa eh. Papasok ka, gagamit ka ng sasakyan ng Armed Forces. Naghahanap ka ng sakit ng ulo. Opo. Sigurado dyan, dapat ang gamitin mo private na commercial plane in repatriation. And we did that. Nung panahon nila, nung nagkaroon ng problema sa Kuwait, nagkaroon ng problema sa Iraq, hindi nang himasok ang Armed Forces of the Philippines. It was a full action. On top of that, ang nasa sa taas, yung Department of Foreign Affairs. Kaya siguro makabubuting hindi man hinihingi ng pagkakataon, unsolicited advice kay Romy Browner, yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines is medyo magsiper tayo ng bibig, and let our experts in foreign relations do the talking, and siguro presidente na mismo kung magsasalita siya, or kung available pa siya to speak as we go on the air, Opo, and may mga recent na mga tension kagaya sa Israel, sa iba pang lugar dyan sa Middle East. Hindi naman po tayo nag-deploy ng ang AFP, hindi naman po pumunta doon para kumuha o kunin yung mga OFWs po natin na nandun sa mga tensionadong mga lugar. Itong mga recent lang na mga tension po, Sir Jay, bakit dyan talagang... Expert dyan ang dami nating expert dyan. If you're talking of repatriation, wala nang mas eksperto pa sa OWA. At magaling si Administrator Arnel Ignacio. Arnel Ignacio, sanay na sila riyan. Alam na nila kung anong gagawin nila. Halimbawa, may imminent danger, saan tatakbo, saan maggrupo yung mga Pilipino, anong bus ang sasakyan, papunta doon sa paliparan, anong airline ang gagamitin, EVA Air ba yan? Cathay Pacific ba yan? Yung mga may landing rights doon sa Taiwan or Philippine Airlines ba or Cebu Pacific, whichever, But never kumbaga sa karagatan diyan, not a blue ship, In other words, not an Air Force asset ang gagamitin mo. Opo, meron naman nagsasabi na yun namang pahayag ng Chief of Staff ay hindi naman yun for public consumption, para naman yun sa militar na utos, particularly yung Northern Luzon Command na nakakasaklaw sa hilagang bahagi ng ating bansa at parang gusto na rin nilang saklawin yung pati yung sa Taiwan na area na kaya yun ang kanyang ibinigay na utos intended para sa mga sundalo naman daw. Admar, tanong lang dyan, sino ba naglabas ng balita? Government information, PCO, PIA, PTB4, di ba? IBC 13, ma-assets lahat ng gobyerno Hindi naman nilabas yan ng sa iba pang mainstream media, silang naglabas Hindi naman tayo naglabas yan. Nung nilabas nila, nilabas na rin natin, di ba? Opo. And tapos, sasabihin nila fake news. Sino ba ngayon sino peddler ng fake news? Kung fake news yan. No. Kasi kumbaga parang yung mga repatriation ay hindi naman bago. Kasi kung matatandaan din natin, nagkaroon din ng kaguluhan sa Hong Kong, di po ba? Naalala nyo po. Marami din naman tayong mga doon, mga OFW doon sa lugar na yun. Wala naman ako naalala na talagang nag-deploy din ng mga sundalo para kunin yung mga OFW. O admar sa gobyerno, Pero hindi ito ang unang pagkakataon na na-involve ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kung maalala mo, merong expose noon si Miss Contreras, si Claire, mas kilala sa pangalang Maharlika, na ginamit yung asset ng Armed Forces of the Philippines doon sa pagkidnap ng mga bata sa Turkey. Kaya ako nababahala sa ganitong klase, because it doesn't speak well of our government, especially
Parang sabi ko di ba, anong kantsa ko kanina, gumawa nga kayo ng group chat, mag-usap-usap kayo dyan sa gobyerno para at least hindi sumasaliwa yung mga payag. Yun nga, kasi iba ng ang advent ng new media, malayo na. Kaya kita mo nga, yung mga mainstream media, lahat sila nasa internet na rin. Kasi alam nila, wala nang nanonood sa kanila, wala nang nakikinig eh. So, kinakailangan, sumabay na sila dun sa bagong pagkakataon. Kasi dati, radyo. Bibili ka ng radyo. Bibili ka ng TV. Ngayon, hindi na eh. Dala-dala mo na, late-late. Kahit saan ka pumunta, napapanood mo kung anong nangyayari sa mundo. Opo. Manong Jay, isa rin sa napansin ko, halimbawa, doon sa The Hague, no? Kasi marami talagang mga Pilipino doon. Hindi lang ang mga media, no, local doon at mga media mula dito sa Pilipinas ang nabibigyan ng tsansa na ma-interview itong si Vice President Sara Duterte. Pati yung mga Filipino community, mga kababayan, nakikiano din sila doon. Nakikilive, nagbibideo din sila doon. And na ikukumpara nila at nakikita nila present sila during sa pagsasalita ng resource person, pero nung napanood nila yung balita, parang kulang, nakukulangan sila, o di kaya parang hindi naman ganito yung gustong ibig sabihin. Mas dyan tuloy na nabubuksan yung kamalayan ng mga Pilipino. Kaya hindi mo may iwasan na mapuna talaga nila yung nagsusulat at nag-deliver ng balita, Manong Jay. Correct. Kaya nga hindi ka na pwedeng mandaya ngayon eh. Dati, depende sa bias ng media outlet, kaya ang gulo nila. Ngayon, pag inanggulo mo lang, kapareho nun, yung nabas sa ABS-CBN, di ba? Nagsabi sila na nag-warning daw yung mga polis ng ganito, na siya permit, picnic lang. Hindi naman nila tinanong eh. Unang-una, may permit. Ang nag-apply, mga Pilipino na nakatira sa Netherlands. Sila Alvin, no? At nowhere in the permit, binasa ko isa-isa, yung sa permit. Wala sinabi na bawal mag-speech, na picnic lang. So, obviously, itong mga, the likes of ABS-CBN, TV5, sila Maris Umali, nagpo-propaganda, no? Kung sino man nag-utos sa kanila, hindi natin alam kung mismong network nila o ginamit sila ng administrasyon para embedded makakuha ng mga intelligence report, no? Ng situational report sa mismong DA. So, sayang, no? Kasi pagkakataon nila to shine. Iba, pag nanood ka ngayon sa ABC, sa CNBC, sa iba pang, sa Fox News, sa CNN, ibang-iba ang report nila sa Canadian Broadcasting, sa CDF ng Germany. They're reporting the actual incident, the actual interview, tapos iba yung nire-report ng Philippine mainstream media. Nakakaya. Opo. Parang hindi naman ito yung kinagisnan ko media, no? Opo. At maidagdag ko lang din, ngayon kasi, halimbawa, yan, may access na sa full interview, di ba? So, titingnan mo ngayon, maibabangga, iba yung mga sinabi doon sa balita kaysa doon sa narinig ko. Halimbawa, itong mga hearing din, di ba? Sa Senado, sa Kamara, naka-livestream na rin yan ngayon. So, kumbaga, kung merong twist dyan doon sa balita, malalaman mo na talaga na saglit lang, parang mali ang pagkakaintindi niya. Halimbawa, the way na magsalita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikaw ay isang Bisaya, speaking, alam mo kung ano yung humor, ano yung parang biro lamang, ano yung matatansya mo, tapos iba yung pagkakahandle ng mismong media. Kaya naalala ko dati yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanungin ninyo yung local media ninyo kung paano ako the way every na magkaroon ng mga interviews, mga ganyan po, Manang Jay. Wala, kaya nga tsaka ako minsan, siguro kasi noon kami, nung kapanahon namin, bago kayo padala sa isang international coverage, kinakailangan bihasa ka. Pinadala ka sa Hague, no? Or
Actually, the local pronounce it Hague, no? Kailangan magaling kang magsalita na ng Dutch para pati yung mga maliliit na kwento, napipick up mo, no? Tapos, pag nagtanong ka, dapat courteous ka, probing ka. Hindi eh. Sipin mo, pati yung paghingi ng calling card, gagawin mong content sa report mo. Eh, ano ka, parang kang nakikichismis. Na-amaze ako sa report ni Anton, no? Talagang kakaiba eh. First in history, no? Pilipino lang nakakagawa. Yes, Manong Jay, totoo yan. At hinihintay si Manong Jay dito kasi kilalang kilala si Manong Jay sa mga OFW dito sa Europe At lagi nilang pinapanood ang kanyang mga program everyday. Anyway, Anton, I'm sure within the next 2 days, marami kang ma-interview dyan ng mga galing dito mismo sa Pilipinas, group of lawyers who will assist, no? Sa pag-aano ng kaso dyan. Kaya, alam ko, busy rin kayo dyan. Thank you very much sa araw-araw na paghatid mo ng balita. Yan ang inaantay ng taong bayan. Pero ang pinakamalaki siguro ang development na narinig natin ngayong gabi, straight from the Hague, no? Ay yung protest vote, no? Mukhang yan ang nabuo ngayon sa community ng mga migranteng Pilipino, no? Na tama yun Dati kasi, sabi rin, pag tinanong mo sila, mga 3, 4 lang ang napipili nila. Pero dahil nga dito sa pangyayari ito, talagang Duterte na, yung 10 na talaga. Hindi lang 10 na. No? Na talagang, yan ang pinakamalaking istorya ngayon. Opo. Manong Jay, sabi ng tagapagsalita ng ICC, nasa gobyerno pala natin. Kumbaga parang sinisi niya, gobyerno, pinayagan ng gobyerno ninyo dyan Anong nakikita mo na maaring makatulong dito sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo niya sa hiling dito sa Supreme Court at kung ano pa man na maaring implikasyon po ng naturang pahayag ng ICC? Alam mo, nabago lang yung schedule, pero I'm sure the magistrates of the Supreme Court of the Republic of the Philippines, nakamonitor yan. No? At malaki ang impact nito. Lalo pat everybody is saying, yun nga simple lang. Sinanay tayo dun sa balita na 20 mil, 30 mil yung biktima. And yet, hanggang ngayon, wala silang mailabas na pangalan ng 30,000. Yun lang. Yung mga ebidensya, sabihin natin, 43, 180, anong tawag na? Sabi nila, ito na yung, kumbaga, random sampling. Okay, kung may random sampling, sinasabi nyo 30,000, dapat may pangalan. If they cannot even produce 1,000 names, wala na. Kumbaga, goodbye, no? Kaya ganun ka-confident si Mr. Kaufman na this case is dead in the water. Opo, at matatandaan natin doon sa warrant of arrest, mababasa doon mula 2011 to 2019, mga more or less 8 or 9 na taon yan, nasa 43 lamang ang sinasabi nilang naging biktima, napatay daw, no? Meron tayong mga kaso na mas pa nga dyan, nasa loob ng isang araw, mahigit 50. Halimbawa, sa Maguindanao Massacre, no? Kung matatandaan nyo po, 54, basta 50 plus yun. Doon sa iba pang mga na kaya naman at nagkaroon din ng desisyon ang korte, no? So, sa paanong paraan nasasabihin naman na ang judicial system natin doon lamang sa EJK daw ang hindi gumagana or naging palusot lang ito para ma-justify yung kanilang ginawa, Manong Jay?
Palusot na lang yun. Obvious naman. Kasi, yung OSG mismo yung abogado ng Republika, nagsasabi na we have a working judiciary. So, sino paniniwalaan mo? Yung litigation lawyer, yung abogado ng Republika, o yung mga technocrat na nakaupo lang sa loob ng mga opisina and they're not even litigation lawyers. Hindi umaharap sa mga korte. Mas paniniwala ako siyempre yung OSG. Dito naman po sa, nabanggit mo na ito kanina din with Maharlika, yung pag-atras ng Hungary naman, na pumunta doon ang Israel at sila po ay papaalis pa lang no? Kumbaga mag-out na sila sa ICC. Anong maaaring makuha naman dito natin na implikasyon po, Manong Jay? Alam mo, yung ako, I don't want to speak with contempt, no, dyan sa ICC. Pero, ang problema kasi dyan sa ICC, they build their own system na independent of, anong tawag nito, na, although may mga rules sila, no, kung tutusin mo, kung sinusunod lang talaga ng mga host countries. Ako, tingin ko, yung ICC is doomed. Mamamatay na yan. Kasi problema nila malaki ngayon. Isa-isang umalis. Frozen ang assets nila. Paano nila patatakbuhin yung opisina nila? At, at speaking of nababanggit ninyo na mga sanctions, parang narinig ko rin ata na pwede bang ibigay yung magiging resulta ng investigasyon din ng Pilipinas ng Senado, kung ano man, lalo na may kaugnayan sa pakikipagtulungan sa ICC sa Amerika, sa Trump administration, kasi nabanggit yun sa EO. Tsaka kahit na wala pa yun, dun mismo sa proclamation ni President Trump, malinaw dun lahat ng Amerika at lahat ng kaalyado niya. Siguro hindi naman kailangan pang ulit-ulitin na kaalyado na ang Pilipinas, lalo na nung panahon na si Duterte ang presidente ng Trump administration. So, ang tinitingnan natin ngayon, within the next few days, dahil magte-take effect na sa Sunday yung yung batas yung proclamation. Anong klaseng step ang gagawin ng Amerika against ICC for dito sa kaso ni Mr. Duterte? Ulitin lang natin na yung kasabihan na the power of the people, ang kapangyarihan ng taong bayan, ay mas matindi kaysa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. At yan ay mangyayari lamang kapag ginamit natin ng gusto yung kapangyarihan na yan ngayong Mayo 12 para makapili tayo ng mga mamumuno hindi lamang sa national kundi sa lokal, no? Kaya gamitin po natin yung kapangyarihan na yan to make a difference, no? Kaya kasi mga ang ginagawa ng kabilang kampo, nag-feed sila ng mga storya. Wala yan, paano yan, kung hawak ng COMELEC, paano kumandaya sila. Kinukondisyon nila yung utak ng tao na kasi madadaya sila. Huwag tayong padadala doon. Bumoto tayo, ngayon pa lang, bumili tayo, yung napili natin, ikampanya natin sa kapitbahay natin. Pagkatapos, pag bumoto tayo, bantayan natin yung binoto natin.